Mga pare ko, simple tips lang sa pagkakabit ng bearing. Kung kayo ay magdi-DIY at kayo lang gagawa, eto, share ko sa inyo yung ating technique para sigurado tayo na safe at sureball yung gawa nyo sa pagkakabit nyo ng bearing. Baka kasi meron kayong kakaibang ginagawa na hindi tama, eto, makokorek natin dito sa video natin na to. Sa pagtatanggal naman ng lumang bearing, ito, walang sealant to sa bearing. Kumbaga, kasi patapon na to Kumbaga, kahit anong gawin mo rito pagtatanggal, kahit na magkasira-sira to, ay okay lang. Kasi nga, patapon na to. Ang ingatan nyo lang na wag madamage, syempre, ay itong bearing housing. Itong pinagkakabitan niya, syempre. Kahit na gumamit kayo ng mga rod at gumamit kayo ng martilyo, ayan, basulsulin nyo lang siyang ganun. For example, ito, ganun. Walang problema yan as long na hindi nyo tatamaan nga itong pinaka buhan nyo. Then once na natanggal nyo siya, okay na siya, ito na siya, is yung pagkakabit naman ng bago ang iingatan nyo. Dahil itong bago, syempre ito ay smooth at maganda, ay kaya dapat nga talagang ingatan. Kumbaga, virgin na virgin sa pagkakabit. Malamang medyo pare-pareho tayo sa una. So syempre, either lalagyan mo to ng langis or either lalagyan mo ng grasa. Pero syempre sa una is lagyan muna natin ng grasa itong pinakaloob nitong ating bearing. Pagkatapos yung lagyan ng grasa sa loob, ay ito naman ang inyong lalagyan ng grasa or either na langis. So syempre ay ilagay muna natin yung pinaka sleeve niya sa loob, dahil yung kabila kasi is nalagyan ko na ng bearing. At ito yon. At wag na wag nyong kakalimutang hindi ilagay itong pinaka sleeve niya o yung panggitna niya. Dahil once na hindi mo ito inilagay at hinigpitan mo tong bearing nyo, ay crack yan. Sigurado wasak yan, lalo na pag napaandar nyo. Then syempre, isusunod na natin yung bearing. Then ayun. At ipapatong nyo lang siya sa ibabaw. So tap pa ng konti, ikutan nyo hanggang sa lumubog siya. Stop mga pare ko, dahil aabutin na natin itong sa buha niya, kaya hindi natin. Then yung iba is nagpapatong ng ganito, pero hindi natin pwedeng ipatong to dahil baka hindi na rin natin siya matanggal once na lumubog na siya, kasi magkasukat lamang to Yung iba, napapansin ko, yung ginagawa is kumukuha lang siya ng isang, for example ito, inilalagay sa gitnang ganun, dito sa pinakagitna nito, at saka ngayon pupukpukin. So wag na wag nyo pong gagawin yan, dahil maaaring madamage nyo po itong bearing nyo sa gitna. So ayan yung bearing nyo sa gitna na yan, dahil magkahiwalay po yan. Ito yung pumipigil or ito yung nakadikit dito sa buhan nyo. So ngayon ang tumatama lang dito sa pinagitna ay yung bearing nyo. Kaya once na pinukpok niyan, magkakaroon ng puwersa itong pinaka bearing na sa gitna dito sa bearing niya. Then baka ito ay madamage, magkaroon ba ng kunyat. So wag na wag po yan. Kaya ang pinaka the best talaga is dito nyo lang siya patatamain. Talaga yung puwersa. Dito tulad ng ginawa natin, dito lang sa gilid na ganyan. Kaso nga ang problema, hindi nyo naman mailalagay itong gantong bearing. So ngayon ang technique is gagawa tayo ng special tools para dito. At ayan mga pare ko, ito yung ating special tools na tinatawag. Medyo matatawa kayo kasi ito rin naman yung bearing na ginamit natin kanina. Ang dangan nga lang is ginawa natin, minodify natin siya para maging special tools. So itong bearing na to, ang ginawa natin is ginrind natin tong gilid. At paano mo naman malalaman kung okay na yung grind mo dito sa pinakagilid niya, ay syempre isukat mo. At yan, dapat meron siyang clearance at hindi mahigpit yung kanyang bearing sa pinaka bearing housing niya. Kumbaga gumagalaw siyang ganon. Yun, ganon pare. Pag okay na yan, okay na itong inyong pagbabawas dito sa gilid niya. And then ang sunod natin ginawa is ginrind natin itong pinakalob.
kung gusto nyo malaman kung okay na yung bawas nyo rito sa pinakagitna niya at hindi na siya tatama dito sa pinakagitna ng kakabit nyong bearing, ay kunin nyo yung ikakabit nyong bearing at sipatin nyo siya. Tingnan nyo, ganun. At kung may clearance na siya. So ayan mga pare ko, yun sa atin ay ang kalaki-laki ng clearance at sigurado tayong hindi siya tatama rito sa pinakagitna rin ng bearing na ikakabit natin. Siya ay safe na safe. So tingnan natin ulit. Ayan mga pare ko, yun. Iba na yung tunog niya. Ibig sabihin yun, tumama na itong pinaka bearing natin sa pinaka stopper ng ating bearing housing. So ayan, tapos na tayo mga pare ko. At hopefully nakatulong ako sa inyo at nakapag-share ako sa inyo ng konting diskarte sa pagkakabit ng bearing nang hindi siya nadadamage at gumagawa tayo ng sarili nating special tools nang hindi naman tayo gumagastos. Kumbaga yung mga materials natin ay nakukuha lang natin sa ating paligid at usually tira-tira pa siya at pinagpalitan lang natin. So ayan mga pare ko, at hanggang dito lang po yung aking video at maraming salamat sa panonood. Paalam sa inyo mga pare ko. Paalam.